Palagpakan po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. Magandang araw po sa inyo lahat. Ganun po, Panginoon, at dahil po na binigyan na naman ng pagkakataon para makapag-aral ng kanyang salita. At pagpapatuloy po natin ngayon ang pag-aaral po sa huling panahon. Ito po ay sharing ng pag-aaral kung na ano na po, mga nakarang video, di po ba? Ito po ang pinag-aaralan natin. At kung tawagin nga po ito ay eschatology, kung sa mga nag-aaral ka ng theology. Di ba ito ang terminology nila? Eschatology. At mga nakarang video po ay nakapag-aaralan na rin po natin yung itong linggo na inihula po ni Propeta Daniel. At napag-aralan na rin po natin yung huling isang linggo, yung last 7 years. Napag-aralan rin po natin yung mga pitong selyo, yung pitong mga trompeta, yung pitong mga mangkok. Napag-aralan na rin po natin yun. At yung babalikan po natin ang ating mga pinag-aralan para ma-refresh po tayo, maalala natin. At para din po sa iba na wala dito ng ating pag-aralan ito, ay meron nga pong 70 weeks o itong mga linggo na katumbas po nito ay 490 years ito ba, na inihula ni Propeta Daniel. At nalagang po nga po yung unang bahagi kung saan yung 7 linggo ay naganap na. Ito po yung panahon na kung saan ay naitatag nila yung Jerusalem. At pagkatapos po ay yung 2 linggo, 62 weeks, mula sa pagdating ng ating Panginoon sa Jerusalem, sa kanyang pagministeryo, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, muling pagkabuhay, at pinagpatuloy na ito ng kanyang mga alagad, yung pangangaral ng kanyang mga salita. Kaya siya nga po ay umakyat na sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos Ama. At sa panahon po natin ngayon ay ito po nga po ay tinatawag na church gap. Kung baga saan magpahinga muna. Kung baga saan ma-intermission. Pagkatapos ng 69 weeks, susunod yung 1 week, sa ngayon po ay tinatawag na church gap. Ito po yung kung saan ang hinihikala ang mga tao na padalikin sa Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng Great Commission. Ano pa yung Great Commission na yun? Ang gawing alagad ang lahat ng tao, bautismahan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at tulunan sila sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon Jesus. Yan po ang dapat ginagawa natin ngayon, ngayong church gap. Bakit po? Ito po ay paghahanda na po doon sa last 1 week or 7 years na inihula ni Propeta Daniel na sa huling panahon. Kaya po kung ibabasihan natin yung 70 weeks na inihula ni Daniel ay makikita natin na 7 weeks plus 62 weeks equals to 69 weeks. Kaya po ay may nakitira pang 1 week doon sa inihula ni Daniel. Yung 1 week nga po ito ay equivalent to 7 years at ito na taon po ang natitira. Ito yung panahon na darating pa lamang. Ito yung magiging hudyat ng pangwakas na panahon. So ano nga po ang mga bagay na dapat natin malaman sa 7 years na ito, yung huling linggo ito. Ang 7 taon na ito ay pasisimulan ng isang magpapaanggap na siya nga po yung Mesiyas na aakalaan ng Israel na siya ay kanilang tagapagligtas. So ang gagawin ito, makikipagsundo siya sa maraming bansa at sa Israel at magkakaroon nga po ng kapayapaan. Nagkakaroon po ng kapayapaan sa lahat dito sa buong mundo, daigdig. At ibibigay na at papayagan na ng magpagtayo sila ng templo na matagal na nilang inaasahan yung mga Hudyo. Matagal na nilang inaasahan ito na sila yung
tayo ng templo to upang doon sila mag-aalaw at maghahandog sa Diyos. At ito na nga po yung umpisa ng mga itong selyo, yung tatak. Di po ba? At pagdating ng 3.5 years o kalagitnaan ng 7 years, ay maganap ang abomination o desolation o yung kasuklam-suklam na walang kapantay. Bakit po? Sapagkat ipatitibig po ng Antikristo ito yung paghahandog sa templo na itinayo sa Israel. At ano po ang gagawin niya? I-declare niya ang kanyang sarili na siya ang dapat sambahin. Ibigiman niya sa lahat na siya ang dapat sambahin. Yung pagsambang ginagawa ng mga Hudyo para kay Yahweh ay dapat daw sa kanya. Inuutos niya na siya ang sambahin katulad ng pagsamba nila kay Yahweh. At maraming mga Hudyo po ang hindi pumayag. Hindi po sila pumayag na sambahin ang Antikristo nito. Kaya ano pong ginawa nila? Sila po ay umalis, tumakas. So ano ang susunod na mga pangyayari? Napag-aralan na po natin na ang mga pitong trumpeta, napag-aralan natin yung mga pitong mangkok. At may binabanggit po kasi sa sulat ni Propeta Daniel tungkol dito sa 3.5 years, yung pangalawang 3.5 years na magulang nang pinatigil ang paghahandog sa templo. At ating pong aalamin at aaralin natin yung tungkol sa pagpapanumbalik ng pagpapahari ng Diyos. Yan po ang title ng ating pag-aaralan natin ngayon. At sabi po sa Daniel 12, paratang 11 hanggang 13. Sige po, pagkasagan po natin yung basahin. 1, 2, 3. Lipas ang masibigod na lumidaan araw mula sa panahon na pagpapili ng araw at ng at dahil ang kasuklam-suklam. Mapalad at mananatili na part hanggang sa naawas ang pagpapagay at awit. Daniel, mag-iinom tayo Hanggang sa lahat. Mamatay ka, ngunit bumubuhayin sa iyong araw upang tanggapin ang iyong magandang araw. May nakikita po tayo dito mga figure o numbers, dito ba? 1,219 na araw mula sa panahon na patigilin at itigilin yung araw-araw na pag-aandong ng mga Hudyo sa templo. Ito nga po yung kalagitnaan ng 7 years o sa 3.5 years hanggang doon sa ikapitong mangkok. Kaya, alam po, yung 3.5 years, doon po yung 3.5 years, doon po pinatigil ng Antikristo yung paghahandog sa templo. Ang nangyayari po dito na pakilala na ng Antikristo ang kanyang sarili, ay hindi na po susundin ng mga Hudyo ang pinagagawa niya na sambahin siya. Kaya po ang ginawa nila, gagawin nila ay tatakas sila at dadalhin sila ng Panginoon sa Edom o Jordan at itatago sila sa Bosra. Bosraya. Dahil sa hindi pagsamba ng mga Hudyo sa Antikristo, anong gagawin ng Antikristo? Siyempre siya magagalit. At sa hindi ng kanyang pulo, ay nais niya silang patayin lahat dito. Yung mga lahat ng mga Hudyo na ayaw sumamba sa kanya. Pero nga po dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pag-iingat ng Panginoon, ay hindi po sila magagalaw ng Antikristo, yung mga tinago sa Bosra. So, sumpetang sila ng pulo, kaya hindi sila mamamatay. Dahil hindi na magalaw yung mga Hudyo itinago sa Bosra, ang pagbabalikan po niya ng puot. Ang pagbabalikan niya ng puot ay yung mga naiwan, yung mga Kristiyano na hindi nakatakas. Kaya kung nangyayari itong martyrdom, yung tawagin, ayun po, martyrdom, yung kalmang seryo.
Kung makikita natin sa ikalimang selyo, ano po ang nangyayari dyan? Maraming mga Kristiyano ang mamamatay. Mapupugutan ng ulo dahil sa hindi nila pagsamba sa Antikristo. At ito nga po yung tinatawag na Great Tribulation. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos ay paiiksi ng Panginoon ang panahon nito sa pamamagitan ng rapture. Paiiksi po ng panahon ng Panginoon ang panahon ito. Na mangyayari sa kalagitnaan ng ika-6 at ika-7 selyo. Darating ang Panginoon sa alapaap at ito ay makikita ng lahat ng nasa sanlibutan, lahat ng tao. Lahat ng mananampalataya na namatay noon pa at maging ang mga napugutan ng ulo dito sa panahon ito ay papaunin ng Panginoon. At pagkatapos ay yung mga buhay na sumampalataya sa Panginoon ang nararapyo. Yung papalitan ng kanilang mga katawan, yung mga glorified body, hindi na po ito magugulog at hindi na mamamatay. Sino makakakita nito? Siyempre, yung mga maiiwan. Sila yung nakatingala. Nakatingala sila sa alapaap dahil naiwan sila eh. Gusto ba natin yun? Tayo nakatingala kung aabutan pa tayo noon? Siyempre, gusto natin yung nakatungon ka noon. Tinatingnan natin sa ibaba. Dapat tayo. Kaya po, ganito ang mangyayari. Kahit sino po Panginoon yung panahon nito, lahat ng maiiwan, yung hindi makasama sa rapture, ay maniniwala sila na ang Panginoon Jesus nga ang Mesiyas, yung tagapagligtas. Kung hindi sila sumamba at nagpatatakbo sa Antikristo, ay may pag-asa po silang magbago. Kasi po yung pinatigil ng Antikristo ang pag-ahon ngayon, ay noon din po natin yung dalawang saksi. Makikita po natin dyan. Yung dalawang saksi, dumating din po yun. Nagpagkakataon pa po silang sumamba. Nagpagkakataon pa silang makonvert o sumampalataya sa Panginoon doon sa mga naiwan sa rapture. Dahil po sa sa pamamagitan ng pangangaral ng dalawang saksi ito. Mangangaral po kasi itong dalawang saksi ito. Kapangaral ito yung salita ng Diyos. Kaya may pagkakataon po sila na sumamba at manampalataya sa Panginoon. Subalit pagkatapos natin magpapaturo ng dalawang saksing ito, ay napapalo po at napapatay sila ng halimaw. Mamamatay po itong dalawang saksi ito. At ito po ay dito na sa dulo ng 7 trumpets. Kasi nagpahayag po yung dalawang saksi ito sa loob ng 3.5 years na yan. Sa buwan ng 3.5 years na yan, yung sila nangaral. At pagkatapos ay pagkatapos ng 3 at 4 araw, ay bubuhayin ulit. Bubuhayin ulit ng Panginoon ng dalawang ito. At i-rapture din po sila. At pagdating natin sa mga 7 trompeta, ay ibubuhos na natin ng Panginoon. Diba? Yung partially, ang kanyang puot. Hindi palahatan. 1/3 lang. 1/3 ng lupa, ng mga punong kahoy, 1/3 ng mga tubig dagat, 1/3 ng mga ilaw, mga bukal, 1/3 ng mga araw, buwan, magdidilim, 1/3 lang po. Ang hatong muna dito sa mga 7 trompeta ito, maging 1/3 ng populasyon ng tao. At pagdating nga dito sa mga 7 mangkok ay ubusan na nga po ito, di po ba? Ubusan na, lahatan na. Kaya po dito sa bahagi ito, makikita natin yung huling 1 linggo sa hula ni Daniel ay hanggang sa ika-7 trompeta lang po. Yung huling 1 linggo ng hula ni Daniel. Hanggang 7 trompeta lang. Pero sa pinasa natin kanina, pakita rin po sa yung kanina. Ang sabi po doon, 1,290 na araw mula sa patitigilin ng araw-araw na pagkahandog
Para malinaw po, ganito, ang 3.5 taon ay katumbas ng 1,260 days. Ito ba yung 1,260 days? Kaya ito na yung 1,220 days dahil ito plus 30 days dun sa mangkok. Kaya yung mangkok ko, hindi nakasama yun sa 7 years. Hindi na po kasama yung mangkok sa 7 years. Hanggang 7 trompeta lang po yung 7 taon na inihula ni Daniel. Ang 30 days na tinutukoy dito kung saan malaganap ang mga 7 mangkok, ang tawag po dito ay reclamation period, yung 7 days na yan. Kung malalampasan natin yung 1,290 days at may sinasabi pa dito na kung tayo ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 days. Ito na po yung 135 days. Hanggang dito na yan sa 45 days. Na kung tawagin naman natin yung 45 days na yan ay restoration period. So, ano po ang nangyayari doon sa 45 days o restoration period na ito? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Yung 45 days na ito. Ito po ang inihulang ni Daniel mula sa kalagitnaan ng ikapitong punyo kung saan inuulit ang tutlang-tutlang o abomination of desolation. Ito ang binubulong ng 1,335 na araw o 75 na araw mula sa wakas ng ikapitong linggo. So, ang 75 na araw ay mahahati sa dalawa. Yung 30 days, yung bounds, at 45 days yung restoration. So, naituro na po ang unang 30 days, yung mga araw na kumakatawan sa kahantulan sa pamamagitan ng mga itong mangkok. Hindi po ba pag napag-aralan natin yung isang linggo sa pamamagitan ng Pastor Fred? At ating naman tututunin ngayon ang natitirang 45 na araw sa propesiya ni Daniel. So ano nga po ang gagawin? Ano ang gagawin ng Diyos sa loob ng 45 araw? So natapos na po yung 1 week o 7 taon. Diba? Natapos na. Natapos na rin po yung huling buot ng Diyos sa pamamagitan ng 7 mangkok. Kaya papasok na po tayo dito sa 45 days. Ano po yung mangyayari? Ayan po. Ano ang gagawin ng Diyos sa loob ng 40 na araw? Ipapanibalik ng Diyos ang Jerusalem. So, bakit ipapanibalik ng Diyos ang Jerusalem? Kasi ito, ang babalikan natin kung sa 7 bangko ay ibubuhos na nga po ng Diyos ang kanyang puot. Di po ba? Sige nga po, basahin natin muli yung sa huling mga po, doon sa pahayag 16, talatang 17 hanggang 21. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. At may nagsalita ng malakas sila sa trono ng siyento. Nagalamat na, tumiga, tumulog at tumindol ng mga malakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangapanahon. Marahil sa tatlong bahagi ng malaking susot, ang lumapas ng lahat ng susot sa buong daigdig. Hindi na nakalitas sa parusa ng Diyos ang kanyang na Babilonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang magiging poot. Wala ang lahat ng puno at tumuho ang lahat ng mundo. Wala ng magiging parang yelo, tinitimbang ng ayos 50 kilo ang bawat isa. At kung pagsaka ng mga tao, at ipagkasanan ng mga tao ang Diyos dahil sa mga nakakasanan na dahil. Amen. So, nakakapanglaban po yung salot nito na dinanas niyo, di ba?
binabalikan po natin itong ikapitong mangkok na ito kasi may sinasabi dito na pagkatapos ay naganap na, pagkatapos ay tumidlat, tumuloy at namindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng isang katauhan. Wala po sinabi yung lindol na naran ay nagpabaksak sa Hyatt Hotel sa Baguio, di ba? Baguio City, noong 1990. Yung lakas po nito ay 7.8 magnitude. Wala rin po sinabi yung naranasang pinakamalakas na lindol na naitala sa buong mundo. Ito ay nangyari noong 1960 sa bansang Chile. May magnitude na 9.5. Bakit po ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng kasang katauhan? Dahil nahati nga po sa tatlong bahagi ang malaking lungsod. Ano yung lungsod po dito? Ano yung malaking lungsod ang tinutukoy dito? Yung Jerusalem. Nahati sa tatlong bahagi ang Jerusalem at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Sa buong daigdig. Nagiba yung Buckingham Palace sa London, bumagsak yung Burj Khalifa sa Dubai, bumagsak yung Eiffel Tower sa Paris, bumagsak yung mga manta sa building dyan sa Makati, maging sa BGC. Bumagsak po, lahat po babagsak, walang matitira. Bubuho lahat pati mga kaharian, yung mga hari. Masisira po na, walang matitira. Warawasak lahat ng magagandang structure na nakatayo sa buong daigdig dahil sa napakalakas na lindol na ito. Sabi pa nga dito ay nawala ang lahat ng pulot. Yung mga island, nawala po. At bumuho ang lahat ng bundok. Napatag lahat ng mga bundok. Grabe, ang lindol na ito. Talagang walang matitira. At pagkatapos ko ay umulan ng malalaking tipak ng yelo. Gano'ng kabigat? 50 kilos bawat isa. At kung yung pinag-aralan natin sa physics ba yung subject na physics, yung sa law of gravity ni Isaac Newton, di ba? Mas mataas ang pinanggalingan, mas malakas ang pwersa pagbaba. Dito ba? Ano ba? Yung isang bloke ng yelo, ganda, bumagsak sa dito. Ano mangyayari sa bloke ng yelo? Mahati lang yun, kumbaga tatlo, dalawa, mahati lang yung bloke ng yelo. Pag bumagsak po ito, magmula sa ikasampung palapag, ano mangyayari sa yelo? Tuturo, di po ba? How much more kung galing pa sa langit? Di po ba? Pagpagsak sa lupa naman, pwede mo nang ihalo sa halo-halo yung yelo yun. Tama-tama sa mainit na panahon natin yun. Kaya wala po talaga ang makakaligtas. Maging ang structure ng mga nababagsakan nito. Tiyak, mawawasak sa lakas ng pwersa nito. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Bakit po ginawa ito ng Panginoon? Bakit ito hinayaan ng Panginoon na mangyari? Kasi po itong huling mangkok na ito, yung tinatawag na reclamation period, ay kung saan binabawi ng Diyos ang buong daigdig para sa kanyang paghahari. Lilinisin niya. Kaya tatanggalin niya lahat Lahat ng mga nakatayong structures, lahat ng gawa ng tao, lahat ng anong meron dito sa mundo, aalisin niya. Kaya ito ang nagtatawin ng Diyos sa loob ng 45 araw, anong balik ng Diyos ang Jerusalem. Doon nga po sa binasa natin na maging ang Jerusalem, dito ba, ay nahati sa tatlo at nawasak. Kaya paano nga po maipapanumbalik ang Jerusalem ng Diyos? Ano ito yung maipapanumbalik? Sabi po dito, ang bundok ng Sion ay iaangat. Iaangat po. So, basahin nga po natin yung Zacarias 14, siya hanggang 11. 1, 2, 3.
May hindi kay pamamahalaan ni Yahweh, sa darat ng kanyang pangalan, pinirahin ng lahat. Ang buong train ay gagawin ng patayan mula sa Teba hanggang Rimon, ang iwan ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pitulan ng Benjamin sa dagat ng hanggang sa pitulan ng sulong, mula sa bantayan ni Hananim hanggang sa isahan ng ubas sa harap ng palasyo. Mapupuno ito ng mga mayayayan na nililito sa pahawang ito'y pagkakailan ng kapayapaan. So ang sabi po dyan ay ang buong lupain ay gagawin kapatagan mula sa Geda hanggang Rino sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas. Para mas kanina ito ay papasahin dito sa English. Sakto dito, yung ano lang po, yung sa 10, verse 10. The whole land from Geba to Rino, south of Jerusalem, will become like the Araba. Ano po ibig sabihin ng Araba? Ibig po sabihin ng Araba ay desierto, clay, patag. So, mapupulos at mapapatag ang buong lupain. Pero sinasabi dito, but Jerusalem will be raised up high from the Benjamin gate to the site of the first gate, to the corner gate, and from the tower of Hananel to the real round process, and will remain in its place. So, itataas po ng Diyos ang Jerusalem. Magiging isang bundok. So, tingnan nga po natin dito sa sinasabi sa Isaiah 2, talatang 2. Kung paano itatatag muli ang templo ni Yahweh. Sabi po dito, sa mga darating na araw, ang bundok na kinatataluan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at manunood sa lahat ng burol. Para sa kanya ang lahat ng bansa. At sa Mikas 4, talatang 1, darating ang panahon na ang bundok na kinatataluan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain tayo sa lahat ng burol at dulinag dito ang maraming bansa. So ano po ang napansin natin? Parang ito ang kanilang sinasabi dito sa Isaiah sa Mikas na itataas at magiging bundok ang kinatatayan ng templo ni Yahweh. Kung sinasabi natin na patag na lahat, pero pinapanimbalik nila ng Diyos ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa, ay itatayo niya ang tanong templo sa isang bundok at gagawing bundok ang Jerusalem. Doon po itatayo ang templo. Itataas niya ang Jerusalem at magiging pinakamataas sa lahat ng bundok. Magiging mataas pa kaysa Mount Everest na siyang pinakamataas ng bundok sa panahon natin ngayon. Ito ba? At saan siya sasambahin? Sabi po dito siya sasambahin ng lahat. Saan po sa Ezekiel 20, talatang 4 na po. Saan po natin? 1, 2, 3. Ang sasambahin ng buong Israel, bilang isang Israel at hindi, sa bundok na ilalagaw, sabi Yahweh, doon ninyo ako ang maglilingkuran, doon mo kayo ang pinarapan. Ngunit naging ang mga piling. So, ayan po. Pag sinabing buong Israel, ano po ang ibig sabihin nito? Ito ba ito nag-iisang Israel, ang mga Hudyo at mga Hintil, mga mananampalataya po. Itatagdag ng Panginoon ang kanyang paghahari sa Jerusalem, sa bundok ng Sion, kung saan inuluklok din ang kanyang templo. At ang sabi ni Yahweh, ay doon siya sasamparin sa bundok na itinalagan niya. Doon siya paglilikuran at doon niya hihintayin ang pagkain ng mga piling handog. So, dito po siya sasamparin ng lahat sa bundok na ito. Paano itatatag na muli ang templong nalasa? Sabi sa number 2, paano itatanong balik?
Sige po, basahin natin sa Ezekiel 43, talatang 6 hanggang 9. 1 to read. Magkatabi-tabi na kayo ng lalaki. Kaya naman ating nakapunta sa kanila sa aking sa templo. Sabi, Ezekiel, anak ng tao, ito ang aking tulong. At ito ang tutungan ng aking mga paa. Ito ang magiging kakanan ko sa aking nalilirahan sa gitna ng Israel. Ang parayan ko hindi nilalabas na natin, hindi nagkaliwag na mahalan. Sa Pamamagitan ng pagsimba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mga ibabaw. Ang pintuan nila at ang pintuan ay may pagitan lamang na isang pader. Mula sa pasangan nila ang aking pangalan. Kaya hindi ko sila. At kaya itigil sila sa pagsama sa Diyos-Diyosan at sa yumao nilang mga hari. Kaya maghihirahan ako sa gitna nila habang panahon. Sabi ko dito, ito ang aking trono. At ito ang tuntunan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paniniraan sa gitna ng Israel. Anong templo po ito? Anong templo binabanggit dito? Ang templo na tinutukoy po dito ay ito ba yung templo na tinutukoy sa Israel? Hindi po kasi wala pang templo ngayon sa Israel. Wala na po at wala pa po, di pa na itatayo. Ang nakitara lang po doon ay yung kung tawagin ay Western Wall o Wailing Wall. Kasi ito ang ginagawa ng mga Hudyo, kaya tinawag itong Wailing Wall, ay din sila nananabuhol doon sa wall na yun. Dahil hindi pa nga po na itatayo yung templo. Doon sila nananalangin sa harap ng Wailing Wall na yun. Para sa mga Hudyo, ito po ay sagrado. Sagrado pang lugar na yun. Pero sa mga turista po, ito ay wishing wall. Doon sila nag-wish. Kung may wishing wall, may wishing wall. Ginawa nila para wishing wall. Kasi kukuha sila ng kapirasong papel, isusulat nila doon yung mga wish nila, yung panalangin nila. At pagkatapos, isisiksik nila yun doon sa mga crack. Yung mga crack ng wall na yun, may mga crack yun. Doon nila isisiksik yun. Sa paniniwala nila na ito'y iaakyat at didinggin ng Panginoon. Ganun po kababa ang tingin ng iba doon sa nakitirang bahagi ng templo nito. Samantalang para sa Israel, ito po ay sagrado. Kaya nga po pagdating ng Antikristo, yung pinakakasam-asam na pagtatayo ng templo, ay yun po ang magpapadagdag sa pag-aakala nila na yun ang kanilang Mesiyas. Kasi papayagan silang magtayo ng templo. Ngunit nga pagdating ako ng tatlong taon kalahati ay i-declare na po ng Antikristo ang kanyang sarili at siya ang dapat daw sampahin. At bakit hindi ito ang templo yun na itatayo ng Panginoon yung sa Israel na yun? Kasi ang sinasabi doon sa last part na ating binasa, ang sabi doon ay maninirahan ako. Sabi doon sa last part, maninirahan ako sa gitna nila habang panahon. Sa habang panahon, ibig sabihin po, ang itatayong templo nito ay panghabang panahon. Kasi naalaman din po natin doon sa pitong mangkok na walang matitira. Ito ba? Kahit ang structure, walang matitira. Walang matitirang maging ang templo itinayo noong panahon ng Antikristo. Ito ay mawawasak. Mawawasak din po ito. Kaya hindi rin ito ang templo tinutukoy dito. At sabi dito sa Sakaria sa 6:12-13 ay malalaman natin kung sino ang magpapatayo ng templo na tinutukoy natin. Sige po, basahin po natin yung Sakaria 6:12-13. 1, 2, read. This is what the Lord Almighty says. Here is the land whose tree is branch, and we will branch out from his trees, and we will be set temple of the Lord. It is he who built the temple of the Lord,
and he will bring on with majesty, and sit and rule on his throne, and he will be a priest on his throne, and there will be harmony between the two. So sabi dito na isang tao na ang pangalan ay Sanga, bronze. Ano po ang ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin po ng bronze dito ay siya ay magmumula sa lahi ni David. Ito po ay titulo para sa Mesiyas na magliligtas sa bayan ng Diyos. Kung makabasa natin doon sa Lumang Tipan. At sino ang tinutukoy dito? Ang sabi dito, it is He who will build the temple of the Lord, and He will be clothed with majesty, and will sit and rule on His throne. So pag sinabi natin majesty, nag-rule at umuupo sa trono, ano ang tinatutungkulan po nito? Hari, di po ba? Hari. Ibig sabihin siya ay hari. At bukod sa pagiging hari, siya rin ay priest. Di po ba sa kapalang yun? Siya rin ay priest. Pari na nakaupo sa trono. Pari na nakaupo sa trono. Ang gumawa rin ulit. He will be a priest on his throne. Pari na nakaupo sa trono. So sa ating mga pag-aaral noon, sino po ang tinutukoy ditong hari at pari? Pinag-aaralan natin nababanggit lagi natin ito, yung hari at pari. Dito ba? Ang ating Panginoon Jesus po. Ang Panginoon Jesus ang magtatayo muli ng templo. Sa panahon ito ng 45 days na restoration period, ay itatayo niya ang templo. At siya ang magiging hari at pari. Ang Panginoon Jesus ang maghahari po sa panahon ito. Kaya kung titignan natin yung chart. Ayan, magtutunan natin wala yung chart. Ay nagsimula tayo dyan sa Minenda, yung 3.5 years. Kaya ito ang Panginoon Jesus, ang hari at pari ng maghahari. Sino ang paghaharian niya? Dito ba? Sino paghaharian niya kung siya ang hari at pari? Samantalang nangyari na yung rapture. Maghahari po siya doon sa mga itinago sa Bosra. Di ba naalala mo yung kaninang sakto? Ay yung mga hindi sumamba sa Antikristo na tumakas, tinago mo sila ng Panginoon sa Bosra. At pagdating dito sa itong trompeta, ito pa yung katahayagan ng paghahari na Panginoon Jesus. Dito naman po, sa itong trompeta, ay susundin naman po ng Panginoon Jesus yung mga nasa Bosra yun. Susundin niya yung mga tinago niya. At nagmamata sila. Ito po ay saan po tinago ito? Sa Bosra. Sa Jordan po ito. Ibang bansa, di ba? Israel man po ito pagdadama nila. 3.5 days sila naglakad. Magmarta. Papuntang Jerusalem. Tapos maglalakad sila, lahat ng mga naiwan dito na hindi sumamba doon sa Antikristo at yung mga maaari na convert dahil sa pangangaral ng dalawang saksi, ay may pag-asang makasama ng Panginoon Jesus. May makasama ng mga tao na tinago sa Bosra. At pagkatapos dito, itatago ulit sila ng Panginoon. Tatago sila ulit sa Azel. Tatago ulit yung mga galing sa Bosra. Bakit? Bakit sila tatago? Kasi nga po, ito yung saan mangyayari yung ikapitang mangkot. So, pupuntahan ulit sila ng Panginoon na wag na damay doon sa uot ng Diyos, doon sa huling mundo. Kaya nga po, ang sabi dito ay matapalat ang aabot doon sa 1,290 days kasi ingatan sila ng Panginoon mula sa uot ng Diyos
sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. So, ano pa ang mangyayari o gagawin pa ng Panginoon sa loob ng 45 araw na ito? Bubuhayin ang mga nanunukay sa pananampalataya matapos ang rapture. So, pagkatapos ko ng rapture, bagamat may mga napugutan o namatay dito sa ikalimang selyong ito, tinatawag na martyrdom, ay may maiiwan pa. Dahil andito pa yung dalawang saksi nga po, yung mga ngaral at meron pang maaaring maging mga nagpalataya o ma-convert. At maiiwan dito yung mga nagsasabing Kristiyano, pero hindi naman namunungay ng Kristiyano sa kalooban ng Diyos. At kung masisisi sila, ay may pag-asa sila ng maligtas muli. Pagkamat mapugutan sila o mamatay dito, kasi yung buhat ng Antikristo ay tuloy-tuloy ko, walang tigil yun eh. Hindi meron mga mananampalataya na hindi sumasapa sa Kanya. Ito ang pagbabalingan ng Kanyang puso. Tuloy-tuloy po. So, basahin po natin ang Pahayag 20, 4 hanggang 5. 1, 2, 3. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga tao pinuputan dahil sa pagpapalawag ng Jesus sa pangalan ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, minsan sa lalawan ito. Hindi tumanggap na nagtatakak ng halimaw sa kanilang mundo o kamay. Kaya sila ang pagmamahal kasama ni Cristo sa loob ng sarili ng tao. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang ibang mga patay ay buhay, hindi pagkaraan ng sarili ng tao. So, sinabi po dito na nakita ni Juan ang mga prueba at nakaupo doon yung mga binigyan ng karapatang umatol. Sino po ito? Ito yung mga nakasama doon sa rapture. At nakita rin ang mga kaluluwa, yung mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung hindi sila sumamba sa halimaw sa larawan nito. Hindi sila tumanggap ng tatakong halimaw sa kanilang kamay o noo. Kaya kung hindi sila nagtatatak sa kamay o sa noo, ibig sabihin, hindi sila sumamba sa halimaw at may pag-asa silang maligtas. May pag-asa na makapagbalik loob sa Panginoon. Kasi pag sila ay nagtatatak o sumamba po sa halimaw, sila po ay wala ng pag-asang maligtas. Hindi na nila magagawa pang pagsisipa. At sa halip na pagsisisi ang gagawin nila dahil sa port ng Diyos, ano igaganti rin nila? Galing sa Panginoon. Kasi sinasabi din sa mga napag-aralan natin din sa propeta at mangkot. Kaya nga ang mga binigyan ng karapatang humatol, maging mga napugutan ng ulo at namatay dahil sa pagpapatotoo, ay bubuhayin silang muli upang maghari kasama ang Panginoon Jesus sa loob ng 1,000 taon o yung tinatawag na milenyo. Pero nga po sa panahon ng 45 years na ito, ay bubuhayin po ang lahat ng mga sumasampalataya, maging yung mga napugutan ng ulo. Kaya nga po sa rapture, kung naiiwan sila at magiging mga nampalataya, mapugutan man sila ng ulo, ay makakasama sila doon sa unang pagbuhay sa mga patay. Dito po sa 45 days na ito. At kasama rin nila yung mga na-rapture, yung magkahari kasama ang ating Panginoon Jesus. So, ang tinutukoy po dito ay ang mga pugutan ng ulo dahil sa kanilang pangyayari pagkatapos ng rapture. Ito ang gagawin ng Antichrist sa kanila dahil sa hindi na pagpapatatak at pagsamba sa Antichrist. Mamamatay sila sa panahon na hatulan ng Diyos ang sandaigdigang hindi sumampalataya. So, sino nga po gusto makasama sa panahon ito? Siyempre, ayaw. Hindi. Ayaw natin maiwan pagdating ng rapture.
Kaya nga po ngayon pa lang, ayusin na natin ang ating mga buhay. Ayusin na natin ang ating relasyon sa ating mga kapwa. Ayusin na natin ang ating relasyon sa Panginoon. Kung gusto natin makasama paghari kasama ang Panginoon. Amen po. At sa huling bahagi po, paghahan lang sila ng Diyos at pagpapalain sa panahon ng millennium. Ano po sa ano po? Ang Diyos ang maghahari sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano sabi po sa pahayag mag-isa lang, parang mag-ima, hindi pa nang ipagkakita ang herang kanyang trompeta at mula sa langit ang malalakas na hinig na nagsabi. Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo ng ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. So, lagi mo natin tinatanong, naghahari na po ba ang Panginoong Hesus sa ating ngayon? Sa panahon natin ngayon? Sa daigdig? Hindi pa po. Saan siya naghahari? Sa church, sa iglesia. Di pa po siya naghahari sa mundo ngayon. Ito pa lang po ang panahon na sinasabi dito kung saan siya ay maghahari. So, di po ba pagdating sa mangkok ay ubusan na, di ba ubusan na, wasak na lahat. Samantalang sa binasa natin siya pagdating sa ikapitong trumpeta, ay ito pa lang po yung hudyat ng paghahari ng Panginoong Hesus. So, ano nangyayari dito sa 30 days na ito, ng ikapitong mangkok? Kung ito ang hudyat ng paghahari ng Panginoon, bakit ito rin ang pagbuhos ng Diyos sa kanyang puot sa buong daigdig? Kasi pag ginagawa ang Panginoon dito, yung sinasabi natin reclamation period na 30 days, lahat ng bagay na gawa ng tao, lahat ng bagay na meron tayo, ay kailangan alisin o mawala, di ba? Bakit po? Bakit kailangan mawala? Kasi kailangan ng bagay na itinayo ng tao ay may bahid ng kasalanan. So, may kaugnayan ba ang Diyos sa kasalanan? Di po ba wala? Galit na galit nga ang Diyos sa kasalanan, di po ba? Kaya maging yung mga taong suwain, maging mga taong ayaw sa mga palataya, maging yung mga taong ayaw sumamba sa Kanya, ayaw sumunod sa Kanya, ang gagawin niya, hupok sa inyo. Nilinisin niya nga niyang lahat eh. Mamamatay sa paraang hindi karaniwan o yung natural death na tinatawag. Paano sila mamamatay? Mamamatay sila. Yung naranasan nilang buot ng Diyos dahil ng pagbagsak sa kanila ng 50 kilos na yelo. Ganun po ang mga naranasan nila. Kailangan nawala lahat ng mga bagay na pinahahalagahan ng mundo ito. Yung mga malalaking mansyon, magagandang sasakyan, nagtataas ang mga building, lahat ng ito po ay mawawala ng kabuluhan. Lahat mawawala. Kaya nga po, isipin na natin kung alin po ang mas mahalaga para sa atin. Ano yung tinatanaw natin bilang mananampalataya? Ito bang buhay na meron tayo ngayon? O yung buhay na hinaharap na katahanan ng paghahari ng ating Panginoong Hesus? Amen po? At pangalawa po, wadak pusing ang Satanas sa loob ng 1,000 taon. Sige po, kasama natin ang pahayag 20, 1 to 3, read. Tapos nito ay nakita ko ako sa kanya ng babae na sa mga hawak ko sa isang malaking kadena at susunod na kami na walang kasalanan. Sinugabaliya ang laro ang magandang ahas na walang iba kundi tayo sa Satanas. At kilapos ito ang ito'y inahas na kanyang sa Panginoon na walang kasalanan. Sa alas nila ang lakpan ito ang Panginoon ng siya ang alas at ang paglalagay sa Panginoon hanggang ay natatapos sa sa iyo.
Tapos ito ay palalayanin siya sa totoo ng kaibigan panahon. Dito sabi dito, igagawa sa diablo, sa Tomas, ng malaking kadena. Sa loob ng 1,000 taon, dahil ito ang pagkahari po ng ating Panginoon Jesus. Kaya po sa loob ng 1,000 taon ito, walang diablo o Satanas. Dahil pagkatapos itong tali ng malaking kadena, ito ba inuhulog sa bangin na walang kasing lalim, isasara at tatatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapantaya sa mga bansa hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon nito. Hindi gumagahari ang kasalanan sa loob ng 1,000 taon nito. Ang magahari po ay ang Panginoong Jesus kasama ng mga miracle. At dito naman po sa kahayang yung pangatin naman po, ang lahat ng mga makakarating sa panahon ito ay papasok sa panahon ng milenyo ay may pag-asang naligtas at pumasok sa bagong langit at bagong lupa. Sabi nga po dito, pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. Ito yung pangalang hanggang paghahari na ito ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Lahat ng makakapasok sa milenyo ay may pag-asang maligtas at may pag-asang pumasok sa bagong langit at lupa. Ang tanong, bakit may pag-asa? Bakit hindi sinabi tiyak na maliligtas? Ito ba ang sabi dyan, may pag-asa? Hindi sinabi tiyak. Tiyak na makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Dito ba? Bakit pag-asa lang? Pagkakaroon po natin ito sa susunod na linggo. Malalaman po natin yung mga sagot. Kasi para i-detalye po natin. Nag-suspense po. Hindi po ba? Parang telenovela. Nakalagay doon. Kapangan yung susunod na kapanatan. So sabi dito, sa 45 days na pinag-aralan natin ay mayroon 1,290 days. Magmula sa 3.5 years hanggang sa ikapitong mangkot. Tapos mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 days. Ito yung plus 45 days na restoration period. Ito yung pagtatayo ng Jerusalem, pagtatayo ng templo, at paghahari ng Panginoon Jesus. At ang bilin niya kay Daniel, yung bilin niya, magtapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka ngunit muli bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. So nakita po natin doon sa unang pagkabuhay, lahat ng mga bubuhay muli ay nakakasama ng Panginoon na maghahari. At maging kay Daniel po, sinabi, isa ng propeta, pinagbilihan pa rin siya ng magpunta pa hanggang lakas, di ko ba? So bakit po natin inaharal itong mga huling araw na ito? Hindi po namin kayo pinapakot, di po ba? Hindi takot tayo. Kaya po namin pinag-aaralan ito dahil ito po ay babala sa atin. Ito po ay paalala sa atin. At makamawaan natin kung ano ba ang nangyayari sa atin kung aabutin po natin ang panahon ito. Kung ngayon po ay malala tayo nakaka-attend ng worship service, nakakapunta sa church, nakakasamba ng malaya sa ating Panginoon, ngunit pagdating ng panahon ng Antikristo, kahit yung pagpapahayag natin na tayo ay Kristiyano, ito ay mamahulugan na pagtugod ng ulo. Kaya natin, ngayon pa lang, yung mga bagay na tayo natin gawin na natin. Tayo natin ibigay sa Diyos, gawin na natin ngayon para sa Kanya. May pagkakataon pa tayo mga kapatid na gawin at ibigay ang lahat para sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Dito ba? Nangako ang Diyos kaya Daniel na siya yung muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang Kanyang gantimpala. Kaya kung maging sa atin ay tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Dito ba? Tapat ang Diyos kung tayo ay mananatiling tapat hanggang sa wakas. So, bakit sila napatawag?
nakakarating sa 1,335 na araw, yung 45 na araw. Sapagkat sila ang papasok sa 1,000 years, yung millennium, at pagsisimulan ng paghahari ng Panginoon Jesus, kasama ng mga hinirang na ginuhulog ulit, at ng mga anghel ng Diyos. Sila ang nananahan sa daigdig sa panimula ng millennium. Ang mga tao ito ay may pag-asang mailigtas at makapiling ng Diyos sa walang hanggan. So, ano po yung mga napag-aralan natin? Anong gagawin ng Diyos sa loob ng 45 araw? Una po, ipapamintalik ng Diyos ang Jerusalem. Pangalawa, bubuhayin ang mga nangamatay sa pananampalataya matapos ang rapture. At pangatlo, pagkaiwan sila ng Diyos at pagpapalain sa panahon ng millennium. At sa ating pong pagtatapos, mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,235 days. Ay po kay Daniel, babawinin at ipapalimpalik ng Diyos ang kanyang pagkahari dito sa lupa o daigdig. Ito ay kanyang isasagawa sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga nananalig doon sa rapture at paghapon naman sa mga nagsusuwain sa kanya. Ito po yung sa trompeta at mga mangkok. Mapalad ang mga taong maliligtas pa at papasok sa millennium o 1,000 taon. Higit na mapalad ang mga taong ngayon pa lamang ay nagmamatapat na at mabubuhay para sa Panginoong Jesus. Sila ay papaunin at kasama ng mag-ahay sa walang hanggan. Maraming salamat po. God bless. Morning. Tayo man po kayo may pagkadapot sa isang kapila, mga gawain, isang pagkawalan natin. Nangyari lang po mga kapatid na doon po natin, mga ating pong gusto na isip sa gawain. Magandang araw mga kapatid. Tayo po sa umaga nito ay sama-sama kabalikan ang pagligtas ng Panginoong Jesus para sa atin. Katulad ng kanyang pagpili na ito ay sasagawa sa pamamagitan ng katas ng ubas na sa kisag ng kanyang katawan at dugo. Maraming daang taon bago dumating at nagbuwis ng buhay ang Panginoon para sa atin. Nangako siya ang pagtipan kay Abraham. Inuno natin sa pananampalataya. Pinangako ng Panginoong Jesus ang Yahweh na kausap noon ni Abraham na anumang mangyari ay gagawin niya ang lahat upang mapagpala at mailigtas si Abraham at ang kanyang ibig at ang sa kanya'y makikilibig. Sa takdang panahon, dumating nga ang Panginoon at tayo tinipos niya at pinalaya mula sa kasalanan upang parin ang pangako Diyos. Ginawa niya ito upang tayo ay pusang loob na may pamisa sa Kanya at mamuhay na nalisunod sa Kanyang kalooban. Ito po ay ating inaalala sa tuwing na tayo ay magkakanal ng katulad. Sa ating pong pagharap at paglahok sa ambunan ito, ating sariwain hindi lang ginawa ng Panginoong Jesus, kundi ang ating ring ginagawa bilang mga tao tumugod at nagpag-isa sa Kanya. Kung tayo'y nakaiwalay, bumalik tayo sa Kanya. Sa tipan, mga muli tulad noong tayo ay unang manampalataya,
at magpabautismo na tayo ay lalakad sa buhay kasama niya at tatanggap sa kanyang kalooban. Mga kapatid, tayo po manalangin sa tuwing pagkakataon kung saan hingin natin ang kapatawaran yung ating mga kasalanan kung meron lang. Sabay-sabay po natin ang pagtitin ng Manalangin Diyos na magandang ng vida. Sabi po sa umagang ito, lumapit sa iyo, O Diyos, ng papakumbaba, humihingi ng kapatawaran ng pag-ibig sa lahat ng mga kasalanan na hindi ko nagawa. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy kami maging tapat sa iyo at maging sa iyong tipan. Kung saan, Lord, naiintindihan natin at naunawaan natin ang tunay mong pagka-Diyos. Salamat po ang mga salamat po ng mga noong gabi ang Panginoong Jesus at pinagkalulo, lumampot siya ng tinangkay. At nagpasalamat matapos manalangin, pinagkira-kiraso niya ang mga ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos pagkapunan, lumampot din siya ng sarong. Ang sarong ito ang parang tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkaroon. Ang